Ngayon is nag-assemble ako ng isang computer na order to ng loop para sa Lunes. Nag-assemble ako ng ito yung processor na Intel Core i5 no 10 Gen. So, sa mga trending na processor pati yung generation na powerful itong gamitin. Ito na yung bago ngayon kasi. So papatong lang natin siya sa ibabaw. Dahan-dahan lang din syempre. Ganun lang. Ipit na natin ito. Teka. Ganun lang. Kailangan meron din siyang fan. Kasi umiinit to parang plancha. Sobrang init yan. Wala mo ng cooling system. Papasok mo sa apat na side ng bilog. Press lang. Yung pan dito sa CPU pan connect lang ito tayo ito. Ano naman yung kinakabit mo na yan? Ito backplate to sa likod to ng motherboard kasi dito natin dadagyan ganyan niya. So, para wala siyang malaking butas dito sa may likod ito tatapan natin siya backplate tawag doon. Di pasukan ng insekto, daga, ipis. Wala siyang basta papasukan. Ito nga naman ito. Tapos, ito na yung motherboard. So may apat na butas yan. Dito natin kakabit yan. Ano siya? Tapos, kukuha tayo ng apat na screw para dyan. So mga paps, ito naman yung RAM, memory RAM ng desktop. So trabaho na ito, at may mga binubuksan kayong application, Google Chrome, may computer, o ano yung mga nagpa-flash sa screen nyo, dito sila pupunta. Yan ang trabaho niyan. Doon sila magkakasya, papasok sa loob ng application mo. So, bubuksan na natin ito. So, ang maganda rito, doon mo na mas mataas yung capacity, doon mo na hindi ka maglalag. Mas maraming kaya mong buksan na app sabay-sabay. Ito yun. So, dito lang natin siya kakabit sa first slot. Ito. Dali lang naman siya ikabit. Sukatin mo lang naman yung ano eh. Press mo lang. Okay na. Yan lang yun. Next. Pinakamatrabaho dito Paps, yung mga ibang wires yan katulad nito. Mga USB port, ito yung mga isa sa mga nakakalito, lalo pag hindi ka technician. Yan, mga ports yan yung mga para nag-press ka ng power, dito gagapang yung kuryente. Press ka ng reset, dito rin gagapang yung kuryente. Grabe pinabit mo, nagbukas na. Okay, nasa wiring. Ito naman yung SSD kung saan dito tayo nag-install ng mga program or application na rin. So kung narin dito nakasave si Windows 10, si Windows 7 nyo, Windows 8, yan. Dito na naka-install lahat. Lahat ng application nyo dito naka-install. So gagamit din tayo ng screw para hindi siya malaglag. Mga dalawang piraso na sa ilalim niya. Ito naman tawag dito 24 pin no? Ito yung nakadugtong sa power supply kung saan pagka binuksan mo yung computer mo, papasok ng kuryente rito, dadaloy sa 24 pin papunta sa motherboard mo. So kung dito nakakonect, hindi rin magkakaroon ng function yung motherboard mo, so hindi rin siya mag-on. So kailan natin connect. So ito na, sakto-sakto lang din yan. Ito yung last na dudugtong mo. Dito. Power supply pa rin. Okay na. Action. Mga paps, ito yung last na ikakabit natin. No? Ito yung tatawag natin na COM. Basta tinawag na COM. So, communication in short. COM, no? So, ito yung parang magko-communicate sa PC desktop mo, papunta sa motherboard.
kung magpe-press ka na ng power on at saka reset. Mga paps, ito na yung finished product mo. Nabuo ko na yung basic desktop na in-order sa amin para sa Mate. So ito lang naman siya. Yan. Linaw, no? Simpleng processor lang, simpleng grab, SSD, PSU.